My name is James Roland Palen. Currently working as an executive assistant sa Joy Nostalgia Group of Companies. Um, 28 years old, 29 years old. 29 years old and nag-graduate of Finance Management sa University of Caloocan City. Nag-start yon nung parang napapadalas yung misunderstanding namin sa isa't isa. Kasi yung relationship kasi namin ni Tina, yes, parang same din na sa usual relationship, may mga pag-aaway, may mga times na wala. Pero pagdating kasi nung sa after niyang mga anak, after a week, doon na nag-start yung mga misunderstanding. Ayun, yung parang mas napapadala siya na parang hindi naman ganito yung usual naming interaction dalawa. So dun ako nagkaroon ng, wait, teka lang muna, parang may nangyayari na eh. Ayun, dun yung point na parang sabi ko na parang may something na. Parang ito na ba yung tinatawag nila sa postpartum? Doon nag-start. Kasi sa aming dalawa naman ito na hindi kami ganoon kadalas magkaroon ng mga misunderstanding sa amin. May mga away kami, yes, pero very ano lang siya eh, hindi siya ganoon kadalas. Not unlike pagdating sa postpartum, ang natatandaan ko, right after a week mga nakitrina, nagkaroon agad kami ng pag-aaway. And then parang after 2 days, nung first away namin nagkabate, pero after 2 days nagkaroon ulit ng misunderstanding hanggang sa ganun yung nagiging cycle nung sa relationship namin for a few months. Kaya sabi ko parang iba na to sa previous namin. At first parang sabi ko ganito ba talaga kapag kapag parent ka na, ganito ba talaga? Hindi ko alam kung na-overwhelm ba kami sa responsibility or dun ba sa pagod or sa puyat ang pag-aalaga ng bata. So ang daming questions talaga na pumasok nung time na yun because of those misunderstandings right after niyang mga anak. Buti po napansin niyo agad na na may nagbago. Minsan po kasi kapag sa partners, ang iniisip nila sa postpartum, parang, ang tawag dito, parang pandireregla lang yung partner nila na mas nagiging ma-irritable, ganun. Well, personally ako, manipis lang ang PC ko eh. Yung patience ko talaga compared kay Trina, sa aming dalawa, siya yung mas mapagpasensya. So kapag nag-aaway kami, mas madalas yung nagiging reason ako kasi ako mas more on yung reactive sa mga bagay-bagay. So parang pag may mga napapansin ako nagiging irritable siya, parang mas ako, bakit ka ba ganito? Bakit ka ba ganyan? Ba't ayaw mo sabihin? So parang dahil sa mga ganong klaseng setup ng pag-aaway namin, mas napapadala siya. Kaya gano'n. Kaya, well, personally ako, simula nung na-realize ko siya na parang, okay, ano pala 'to, parang part 2 ng postpartum. Um, Ako dun tinry kong maging patient as much as possible kahit hindi ako yung talagang gano'n na usual. So, I trained myself na maging patient as much as possible. Pero, personally, in my own experience, sa aming dalawa ni Tina, sa first pregnancy namin, ang hirap na niya talagang kontrolin yung mga misunderstanding kahit anong pag-intindi mo sa sitwasyon, may mga bagay talaga na hindi mo talaga siya ma-identify during that moment, not until kapag na ano mo na siya, na nalagpasan. So yung mga moments talaga ng hirap talagang i-identify kung bakit ba 'to nangyayari. Okay naman tayo nung una, okay lang tayo 5 minutes ago, tapos ganito na tayo agad. So mahirap siya. Actually, personally hindi din ako naging perfect partner to her during that time kasi hindi ko din naman agad na napansin yung sa postpartum, and being na mainitin yung ulo, hindi gano'n kahaba yung pasensya, there were a lot of misunderstanding na talagang sa akin yung root cause. So yun yung ano, naging setup namin. Nung during that time po, meron po ba kayong parang specific na initial reaction niyo nung nag-undergo na po si Mami Trina ng hormonal changes niya during postpartum? Ano po yung parang initial na inisip mo during that time? At first inisip ko agad na kailangan kong ako dapat yung mag-adjust since na alam ko na parang nasa postpartum na kami parehas. Dapat
ako dapat yung mas maging mag-adjust compared sa kanya kasi siya kakapanganak lang niya eh. And then hindi din biro yung pinagdaanan niya kasi supposedly dapat normal delivery siya. So nag-try siyang mag-labor for more than 10 hours. So parang 3 a.m. pa lang ng 3 a.m. ng 25 nasa hospital na kami. Pero lumabas yung baby ng 6 p.m. na. So parang yun yung inisip ko talaga. Una pa lang na every time na nagkakaroon kami ng misunderstanding, dapat lagi nag-a-adjust kasi syempre hindi ko naman dinanas yung pinagdaanan niya. So yun lagi yung inisip ko na between sa aming dalawa, dapat ako yung mas mag-adjust kasi ako yung parang hindi naman ako yung nahiwa, hindi naman ako yung talaga nag-labor ng sobra kasi witnessing yung kung paano mag-labor si Trina at that time, I was sobrang naawa ko sa kanya nung time na yun. Kasi dumating siya sa point na kahit anong gawin ko, wala eh. Pag nag-labor yung asawa mo, wala ka talagang matutulong, anything at all. There was this time na nag-isip ako ng pwedeng gawin kasi talaga namimilipit siya sa sakit eh. And then ang try kong naisip na, wait, magpapano ako, papatugtog ako ng parang tunog ng ulan kasi pamparelax yun. Pero nung pinatugtog ko na yun, biglang sabi niya, tigil mo yan kasi parang bagyo yung parang feeling ko may bagyo. So parang mas nakakad sa stress niya. So talagang yung lagi kong iniisip, simulang nalaman ko na, wait lang, parang postpartum to. So parang kailangan since na ako yung mas less naman na nagkaroon ng sacrifices doon sa pregnancy, dapat yung mas mapagpasensyoso sa aming dalawa. So yun lang yung lagi kong iniisip. Pero at most of the times, lagi pa din nag-fail kasi hindi talaga siya controllable eh. Kahit yung tao, for me kahit yung tao naturally na mapagpasensyoso, kapag nandun ka sa postpartum, magkakaroon talaga kayo ng misunderstanding dalawa kahit anong gawin nyo. And isa sa mga pinakamahirap na experience namin kasi na kapag nag-aaway kami is hindi niya rin maintindihan yung nararamdaman niya. So at my part, hindi ko din alam kung paano siya matutulungan or kung paano ba dapat yung actions na pwede kong gawin kasi kahit plinano ko na ako'y dapat kapag ganito yung nararamdaman niya, dapat ako ganito lang, tahimik lang, dapat okay, medyo iwas ako sa pagiging mainitin ng ulo, ganyan. Pero pag may mga bigla siyang nararamdaman, nafe-feel, tapos hindi niya ma-explain sa akin, hindi niya rin alam kung bakit hindi niya ma-explain sa akin, hindi niya rin maintindihan kung bakit niya nafe-feel yung emotion na yun at that time. So parang nag-a-add siya dun sa pagod, sa frustration ko na parang hindi ako nakakatulong sa kanya. So parang dun ako natatalo kasi every time I feel disappointed, I feel frustrated na wala akong matulong sa kanya. Mas lalong dun na pumapasok yung ano ba talaga, sabihin mo na sa akin kung anong kailangan mo. Parang paano ba kita matutulungan? So parang fino-force ko na siya at sometimes kung paano ba namin aayusin yung mga bagay-bagay. Pero between the two of us kasi, si Tina yung mas tipo ng tao na pag may away, pause muna and then tsaka mag-usap. Well, as ako naman yung tipo ng tao na hindi pwede matulog nang hindi tayo nag-uusap. So, knowing Trina na may pinagdadaanan pa, mas vulnerable siya nung time na yon kasi may pinagdadaanan nga siya na postpartum. So, vulnerable siya sa mga bagay-bagay. Madali lang siyang masaktan, madali siyang makafeel ng mga iba't ibang emotions. Can be trigger ng mga simple things, pero hindi niya rin naiintindihan kung bakit siya ganoon eh. So, yun yung pinakamahirap sa pinagdaanan namin. Nung nag-interview po kami kay Mami Trina, may nabanggit po siya yung parang initial stage po ng postpartum niya na connected din naman po dun sa kunento niya. May nabanggit po siya na may point po na hindi niyo na po alam kung ano yung gagawin or paano po siya i-implement. So, nag-reach out po dun sa mutual friends. Yeah. Oo. Yun siguro yung isa sa mga cushion namin kapag everything na nagkakaroon kami ng misunderstanding or away. Kasi nakakakuha kami ng outputs coming from other people. So, yun yung namin talaga. Parang, yun yung isa sa naging
paraan namin para maayos yung pag-aaway namin. For example, di na talaga namin kaya magkaroon ng agreements between the two of us. And then ayaw naman namin gumawa ng any decisions na makakapekto sa relationship namin or as a family. So madalas na ginagawa namin is yung kinakausap namin yung kaibigan niya. And yun talaga yung isa sa mga bagay na nakatulong din kasi when you're speaking to other people, mas may input sila sa paano ko ba siya explain? Kapag kaming dalawa lang kasi nag-uusap, parehas kaming frustrated, parehas kaming direct dun sa nagiging situation namin, sa mga away namin. So may mga bagay kaming hindi naiintindihan. Kumbaga nalilimit yung mindset namin dun sa mismong situation namin. Whereas kapag may kinakausap ka ibang tao, mas nakikita nila yung full picture. Hindi man nila maintindihan yung mismong eksaktong reason ng pag-away namin. Hindi man nila ma-feel yung mismong emotions kung saan kami nanggagaling. Pero they can see the whole pictures kasi hindi naman sila affected ng mga emotional variables na nakaka-apekto dun sa away. So yeah, isa yun sa mga bagay na nakakatulong. So every time na may away kami, pag hindi na namin kaya, ako kasi ang tendency ko, parang sige, pag away na, alis muna ako ng bahay. And then minsan kakausap ko ng ibang mga tao. And isa sa mga kinakausap ko is yung kaibigan nga na yun. And then nakakapagbigay siya sa amin ng mga points kung bakit ganito yung mga nangyayari. And then at some point naman nagsuserve siya as parang kung saan mas nakakapag-vent out kami ng lahat-lahat. 'Di ba? Parang mas naging tool siya sa amin na makahinga. Yun yung I think the easiest explanation dun sa naging part ng kaibigan niya or when talking to other people. Camera rolling. Camera 1. Rolling. So, ayun nga. Yung sa naging cushion niyo po na friend, nabanggit po ni Mami Trina na nasaktuhan po na mother din po yung natanong niyo. Oo. Yung kanina sa sinagot ko, yung tinutukoy ko naman doon is yung kaibigan namin si De Los Santos. Pero may nakausap din ako na best friend niya simula college, which is also tama naman din na mother of three, na talagang isa din sa mga nakatulong sa akin para intindihin yung sitwasyon kasi siya yung parang nag-open up. Actually, siya nakapagsabi na baka nga postpartum, intindihin mo na lang. So, may mga times na hindi ko na talaga alam yung gagawin at parang sabi ko, sino ba pwede kong lapitan para mas maintindihan ko yung sitwasyon, sino pwede bang pwede kong kausapin kasi ako wala naman ako masyadong kaibigan na mother na eh. So para mas mga bata-bata pa yung mga kaibigan kong babae or yung iba naman is more on masyadong focus sa career. So wala pang family of their own. So ang naisip kong lapitan nun is yung best friend niya nung college, and then she gave a wonderful point when it comes to marriage. Kasi siya yung lagi nagsasabi sa akin na intindihin mo na lang na kahit ano pang mangyari, huwag kang bibitaw sa relationship nyo, always isipin mo yung family. So siya din talaga yung nagre-remind sa akin na dapat i-hold mo yung family mo together no matter what happened, kahit gano'n nakagulo, intindihin mo lang. Yun. Pero yes, tama, lumapit kami dun sa kaibigan niya. Nung una po ba, may parang sumagi sa isip niyo or like umabot sa point na napaisip kayo na nag-iinarte lang po yung partner? Hindi naman ako dumating sa point na ganun kasi when it comes to definition ng postpartum, familiar naman ako sa kanya even before pa kami nagkita ni Trina. Pero ang lagi ko na lang talaga tinatandaan every time na nag-away kami nun is before ko pa ma-distinguish na it's about postpartum is ang lagi kong inisip every time na nag-aaway kami is yung mga sacrifices niya nung nagli-labor siya, nung pinapanganak yung si baby kasi kapag kung na-witness niyo yung na-witness ko, talagang sobrang maawa kayo dun sa situation ni Trina kasi talagang kahit anong bakal yung hawakan niya parang hindi talaga nag-a-add ng comfort sa pinagdadaanan niya. Talagang pa din, sobrang pain talaga nararamdaman niya, and ikaw as a husband, hindi mo talaga
wala ka din talaga matutulong eh, kahit massage bawal, kahit yun nga, nag-try ako magpatugtog ng relaxing music pero mukhang sabi niya bagyo nga daw yung dating sa kanya. So, wala ka talagang matutulong sa kanya, not unless, for example, more assist sa paglalakad, more on ganun lang. Pero, ano eh, wala talaga eh. It's, kapag nagle-labor ang isang babae, it's really up to her. Wala kang strength na pwedeng i-lend sa kanya para lang mas makatulong. Wala talaga eh. And kaya, yun din yung talaga yung reason ko kung bakit ako masumanga dun sa partner ko kasi she was able to surpass at saka ma-survive yung ganong situation. Kasi kung may isa pang scenario dun na parang kinausap na ako ng doktor niya and nangingi sa akin ng kung papayag ba daw ako na ano na lang siya, hihiwain rather than mag natural birth. And after nung pag-usap namin, pinuntahan ko siya dun sa labor room and talagang as ang daming blood talaga all over her bed. And then sobrang nanghihina siya, namumuti na yung labi niya sa sobrang sakit. Tapos di mo na doon talaga ako naiyak na sabi ko, sige po gawin na po natin yung ano, kung gusto niyo gawin para lang po makasurvive din si Trina. Kasi parang hirap talaga, as in ang hirap. Kaya simula nung na-experience na-witness ko yun, na-experience si Trina yun, sobrang, yun nga, nakadagdag sa paghanga ko sa kanya and very big respect talaga sa mga mother, regardless kung natural ba yung pag-birth giving nila or hindi, um, iba pa rin talaga yung ano, iba pa rin talaga yung strength na ginawa nila. Nung time po na yun, may na, ano ba tawag dito? May na-encounter po ba kayo na term like postpartum depression, yung mga ganun? Yung mga terms na ano ko talaga, mga terms na laging nagpa-pop up sa akin is yung postpartum blues and postpartum depression. So yun, more on yun lang laging na-encounter ko ng mga terminologies about postpartum. Ano po ba kayo? Nag-research po ba kayo online about dun po sa mga pinagdaraanan ni Mami Trina that time? I tried searching for situation kung saan pwede ako makarelate kasi most especially ng mga initial stages, parang sabi ko, parang iba na to. So nagsa-search ako ng mga ibang content sa TikTok na baka may mga nag-share ng ganitong experiences nila after birth. Tapos actually nahihirapan ako kasi ang hinanap ko talagang content is more on kung ano yung ginagawa ng husband kapag nasa ganitong situation. And doon pa lang sa postpartum pa lang na topic, ang hirap niya nang mahanap sa social media. What more pa kaya kapag doon sa side naman ng husband. So yun yung yun yung pinaka-nahirapan talaga ako. Pero yun nga, all throughout my research, more on postpartum blues and postpartum depression ako yung mga nabasa ko about it, kung kailan siya nag-start, ano ba yung mga usual na nangyayari. So parang doon ko lang na-confirm, okay, ganito pala siya. Hindi pala talaga siya biro. Iba talaga yung nababasa mo lang yung mga possible na symptoms niya versus dun sa na-experience mo in actual. When I realized na talagang actual postpartum na siya, I really tried my best na talaga maging patient as much as possible and to be more understanding as much as possible. Kasi wala kang ibang pwedeng gawin kundi yun lang talaga eh. To be more patient and to be more understanding sa pinagdadaanan ng partner mo. You just also need to realize the sacrifice that she made kasi hindi yun biro. And witnessing kung paano yung pinagdaanan ni Trina during labor was parang mas na-realize ko yung mga sacrifices na ginagawa ng isang ina. So, yun lang, always be reminded of the sacrifices of your partner and to be more understanding and be patient at all times. Nung time po na yun, ano po yung parang mga naging challenges nung tinatry niyo po unawain yung partner? Ako ang challenges na pagdaanan ko would be
may mga bagay ako na nasasabi sa kanya na hindi ko alam is nakakasakit pala sa kanya. May mga bagay din ako na ginagawa na hindi ko alam na nakakaapekto pala sa kanya. So, more on yun. Kasi kapag nasa postpartum ka, hindi mo pwedeng gawin yung mga usual na treatment mo sa kanya. I mean, in a way na kapag, for example, pag nag-aaway kayo, or kapag may mga misunderstanding kayo, kapag nasa postpartum ka, you really need to be understanding multiple times compared kung ano yung usual na ginagawa mo. Kasi mahirap talaga even her na may pinagdadaan ng postpartum, hindi niya rin maintindihan kung ano ba yung mga possible na pwede mag-trigger sa mga feelings niya. Bigla na lang siya makaka-feel ng down, makaka-feel na ng sad. Minsan, magagalit siya sa'yo, pero wala ka talaga pwedeng gawin kundi yun eh. Yung maging ano talaga, in my experience, to be more understanding, more patient, and yun nga, yung lagi mong isipin na between sa inyong dalawa, hindi ikaw yung, hindi, mas siya yung nag-sacrifice ng body niya compared sa'yo. So, parang yun talaga yung dapat mong isipin. Okay, ito na po, last. Parang final message niyo po dun sa topic. Paano niyo po mailalarawan yung mga naging experiences niyo as their partner? And ano po yung pinaka-mahalagang aral? If you could describe it in like one sentence. Yung sa aral lang po. Pero yung sa paglarawan naman po ng experience. I'm sorry, pwede pa ulit yung last question, sorry. Sige. Paano niyo po mailalarawan yung naging experience niyo as their partner? During those postpartum. Yes. Okay. And then sunod is yung aral, di ba? Yes. Yung experience would be parang yung experience yung dalawang partner during postpartum would be parang nasa maze. Parang hindi mo talaga ma-identify kung saan kayo pupunta, kung ano ba yung mga pwede nyo gawin para at least ma-survive yung mga pinagdadaanan nyo. Pero kailangan nyo lang talagang pagkatiwalaan pareho eh. Kailangan nyo rin, yun nga, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, kailangan nyo pagkatiwalaan, kailangan nyo rin magpakumbaba at mas maging understanding sa sitwasyon yung dalawa. Kasi hindi lang naman postpartum yung kailangan yung intindihin dun eh. May inalagaan din kayong bata. Kailangan mong isipin yung sitwasyon yung dalawa and at the same time yung sitwasyon yung as a family. So, me as a partner and me as mas lesser yung mga na-experience kong challenges compared to her, would be more understanding talaga. Kasi ikaw lang talaga yung kumbaga sa vision, ikaw yung mas malinaw yung vision compared sa kanya. Kasi para sa nanay na may postpartum, talagang very blurred yan. Kumbaga dun sa salamin ng sasakyan na nasa ulan, di ba very siya kapag tinataman ng tubig, very blurred na yung nakikita mo. Parang ganun yung nangyayari sa vision ng isang isang nanay na may postpartum. Hindi din talaga nila naiintindihan yung mga nangyayari sa kanila. And yung mga pares lang kayong bago sa ganong klaseng buhay eh. Bago kayong parent, bago kayo ng mga na-experience na pagod. So hindi niyo talaga alam yung pwedeng gawin. Ang possible lang ang makakapitan nyo lang talaga is kayong dalawa lang din ng partner nyo. So, talagang understanding na talaga yung parang sa tingin kong key. Yun, kasi kung walang understanding and wala ding hindi mo nire-remind yung sarili mo about dun sa situation mo as a partner, yung naging sacrifices niya, hindi nyo talaga malalagpasan yung maze na yun ng postpartum. So, I think yun yung best madi-describe ko siya kung ano yung best kung paano siya i-describe. Yung parang ka nasa maze. And then siguro aral para din sa mga parent na may parehas na pinagdadaanan, yung may mga pinagdadaanan ng mga silent battles, na akala natin okay lang silang dalawa, akala natin okay lang si mami, pero iba na pala yung mga nangyayari behind nung sa mga pinapakita niyang emotions. Siguro for the both of them,
you really need to understand each other, most especially sa part ng husband. Be more caring as much as possible. Alam naman namin yun eh. Kapag halimbawa pag buntis si mommy, alam naman namin na dapat mas maging caring kami. Pero once na lumabas na si baby, dapat talaga mas times 100 mo pang mas maging caring, mas maging understanding. Most especially kapag si mommy is nakaka-experience ng mga postpartum blues, postpartum depression, wala kang ibang pwedeng gawin kundi maging suporta lang sa kanya. Kasi kung hindi ka magiging suporta para sa partner mo na may pinagdadaanan, wala, guguhol lahat ng mga pinaghirapan nyo as a family. So I think yun, to be more understanding and to be more caring sa partner mo. Yun. Okay po. And then,